Filipino 3, ika-6 na linggo. Sabihin ng check kung tama ang sitwasyon at X naman kung mali. Naglalakad ka ng mabilis papuntang silid-aralan nang hindi sinasadya ay nabangga mo ang iyong guro. Ano ang iyong sasabihin? Bilang 1, pasensya na po ma'am, hindi ko po sinasadya. Ito ba ay X o check? Naglalakad ka ng mabilis. Pasensya na po ma'am, paharang-harang ka kasi. Anong sagot? Pasensya na po ma'am, hindi ka kasi tumitingin sa iyong dinaraanan. Ang 3. Patawarin niyo po ako ma'am, hindi ko po sinasadya. Check o X? At 5, patawarin niyo po ako ma'am, sa pagmamadali ko po, nabangga ko po kayo, hindi ko po sinasadya. At Ngayon ay ating pag-aaralan ang paglalarawan ng mga elemento ng kwento. Panoorin ang kwentong Si Paru-Paro at si Alitaptap. Si Paru-Paro at si Alitaptap. May isang paru-paro na pinaglaruan ng isang batang lalaki. Iniwan niya itong nakabaligtad at kakawag-kawag sa damuhan. "Saklolo, tulungan ninyo ako." Dumaan si Langgam at narinig ang sigaw ni Paru-Paro. "Gusto kitang tulungan, ngunit nagmamadali ako. Maganda ang sikat ng araw at maghahanap pa ako ng pagkain." Umalis si Langgam at iniwan ang kaawa-awang Paru-Paro. "Saklolo, maawa kayo sa akin. Tulungan ninyo ako." Dumating si Salaginto. Lumapit siya kay Paru-Paro. "Gusto kitang tulungan, ngunit hinihintay na ako ng aking mga anak, kaya't kinakailangan ko nang umalis." Umalis si Salaginto at muling naiwan ng kawawang Paru-Paro. "Saklolo, parang awa na ninyo. Tulungan ninyo ako." Dumating si Gagamba. Lumapit siya kay Paru-Paro. "Gusto kitang tulungan, ngunit pagagandahin ko pa ang aking bahay. Mangunguha pa ako ng sapot." At umalis si Gagamba. "O bathala, tulungan po ninyo ako. Didilim na at magsisitulog na ang kasama kong kulisap. Wala nang sa akin ay makakakita." Pagod at gutom na si Paru-Paro. Napaiyak siya. Nang pahirin niya ang kanyang luha, ay may napansin siyang papalapit na pakislap-kislap na liwanag. "Naku, bakit ka nandyan? Napaano ka at kawag ka ng kawag?" "Sa aking paghahanap ng nektar sa mga bulaklak ay hinuli ako ng isang batang lalaki. Pinaglaruan niya ako at iniwan niya akong nakabaligtad dito. Hindi ko kayang tumindig na mag-isa upang lumipad."
Maaari bang tulungan mo ako? Aba, oo, sandali lang. Tatawag ako ng makakatulong ko. Ilan pang sandali ay dumating ang maraming alitaptap. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang sagot ni Bathala sa aking dalangin. Kay buti ng inyong kalooban. Walang anuman, kaibigang paru-paro. O sige, aalis na kami. Aalis na rin ako. Pupunta na ako sa aking tahanang bulaklak. Salamat na muli. At yan ang kwento ng si Paru-Paro at si Alitaptap. Pagkatapos mabasa ang kwento, mahalaga na malaman ang detalye nito. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ang tauhan sa kwento ay sina Paru-Paro, Alitaptap, Langgam, Salaginto, at si Gagamba. Sa iyong palagay, saan kaya naganap ang kwento? Tama, ang kwento ay naganap sa damuhan. Ano ang naging suliranin ni Paru-Paro? Pinaglaruan siya ng bata at hindi siya makatayong mag-isa. Paano naman nalutas ang suliraning ito ni Paru-Paro? Tama, humingi siya ng tulong sa mga kapwa-kulisap niya tulad nina Salaginto, Langgam, at Gagamba. Ngunit ni isa sa kanila ay walang tumulong. Buti na lamang dumating si Alitaptap at ang mga kasama pa niya at nakatayo na ngang mag-isa si Paru-Paro. Paglalaruan mo din ba ang Paru-Paro katulad ng ginawa ng bata sa kwento? Hindi tama kasi mali na pinaglalaruan natin ng mga kulisap. Kung ikaw naman si Alitaptap, tutulungan mo ba si Paru-Paro? At bakit? Tama, mahalaga na tumulong tayo kahit walang hinihinging kapalit. Ano naman ang aral sa kwentong ating napanood? Huwag mag-atubiling tumulong sa mga nangangailangan kahit walang kapalit. Tandaan mga bata na ang kwento ay isang anyo ng panitikan na naglalayong maglahad ng isang mahalagang pangyayari. Ito ay may elemento na gumagabay sa mambabasa upang maunawaan nilang mabuti ang kwentong binasa. Ano-ano nga ba ang mga elemento ng kwento? Magsimula tayo sa tauhan. Ito ang mga tao, bagay, hayop na gumaganap sa isang kwento. Halimbawa ay ang bata, Gagamba, Alitaptap, Langgam, at si Paru-Paro. Dahil sila ang mga gumanap sa ating kwento, kaya sila ang tinatawag nating mga tauhan. Pangalawang elemento ng kwento ay ang tagpuan. Ito naman ay tumutukoy kung saan at kailan nangyari ang kwento. Halimbawa, sa bahay, sa gubat, sa paaralan, sa bukid. Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan nangyari ang kwento. Ito ay tagpuan. At ang panghuling elemento ng kwento ay ang banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Halimbawa, pinaglaruan ng bata ang Paru-Paro. Naiwang nakabaliktad si Paru-Paro. Humingi ng tulong si Paru-Paro.
Dumating si Langgam at Gagamba, ngunit hindi nila tinulungan si Paru-Paro. Ang mga ito ay halimbawa ng banghay dahil ito ay sunod-sunod at ikinikwento ang bawat pangyayari o mahalagang pangyayari sa kwento. Tandaan, dapat tandaan ang mga elemento ng kwento. Ito ay ang pamagat, tauhan, tagpuan at banghay ng kwento. Para sa ating sunod na gawain, panoorin natin ang kwento, Ang Pagong at ang Kalabaw. Ang Pagong at ang Kalabaw. Isang araw ay nagkita ang Kalabaw at ang Pagong. Nais ng Pagong na makipagkaibigan sa Kalabaw. Tumawa lang ng malakas ang Kalabaw at pakutiang sinabi na, "Hindi ang isang tulad mo ang nais kong kaibigan. Ang gusto ko ay yung kasinlaki at kasinlakas ko. Hindi katulad mong lampan at maliit ay sobra pa ang kupad kumilos." Ang Pagong ang napahiya sa tinura ng palalong Kalabaw. "Sobra kang mapang-api. Minamalit mo ang aking kakayahan. Dapat mong malaman na ang maliit ay nakakapuwing." Napika si Kalabaw. Hinamon niya ng karera si Pagong upang mapatunayan nito ang kanyang sinasabi. Tinanggap naman ni Pagong ang hamon ni Kalabaw. "Kapag ako ay tinalo mo sa labanang ito, ay pagsisilbihan kita sa habang panahon." "Matibay ka talaga ha. Pwes, kailan mo gustong umpisahan ng karera?" Pakutyang sambit ng Kalabaw. "Bukas ng umaga, sa lugar ding ito," ang daling sagot ng Pagong. Tuwang-tuwa si Kalabaw dahil sigurado na niyang talo si Pagong sa karera. Malaki siya at mabilis tumakbo. Subalit si Pagong ay matalino. Kinausap niya ang 4 na kaibigang Pagong. Pinapwesto niya ang mga ito sa tuktok ng bawat bundok hanggang sa ika-5 bundok. Kinabukasan, maagang dumating si Kalabaw. Tulad ng inaasahan, wala pa ang makakalaban niya sa karera. "O, paano? Di pa man ay nahuhuli ka na. Ano bang kondisyon ng ating karera?" tanong ng Kalabaw. "Sige, ganito ang gagawin natin. Ang maunang makarating sa ika-5 tuktok ng bundok na iyon ay siyang panalo," sabi ng Pagong. Tulad ng dapat asahan, natabunan ng alikabok si Pagong. Naunang sinapit ng Kalabaw ang unang bundok, ngunit laking gulat niya ay naroon na ang Pagong na ang akala niya ay ang kanyang kalaban. Nagpatuloy sa pagtakbo si Kalabaw hanggang sa ika-2 bundok. Ganon din ang kanyang dinatnan, mayroon na namang isang Pagong doon. Galit na nagpatuloy sa pagtakbo ang Kalabaw hanggang sa ika-3 bundok. Muli ay may isang Pagong na naman doon. Ganoon din sa ika-4 at ika-5 bundok. Dahilan sa matinding kahihiyan at galit sa kanyang pagkatalo kay Pagong, tinadyakan niya ng malakas ang Pagong. Matigas ang likod ng Pagong kaya hindi ito nasaktan. Sa halip ay ang Kalabaw ang umatungal ng iyak. Dahil sa sakit na dulot ng nabiyak na kuko sa pagsipa sa mahina at maliit na Pagong. At yan ang kwento ng Ang Pagong at ang Kalabaw. Laging tatandaan mga bata, iwasan ang pagiging mayabang at huwag manghahamak ng kapwa. Huwag mangdadaya ng ating kapwa sa ano pa mang kadahilanan. Hanggang sa muli mga bata, ang
Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong ayon sa kwento. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, ang tauhan sa kwento ay sina Pagong at si Kalabaw. Saan naman naganap ang mga pangyayari sa kwento? Ang kwento ay naganap sa kagubatan. Kung ikaw ay magiging isang tauhan naman sa isang kwento, ano o sino ang nais mo at bakit? Ibahagi ang iyong sagot. Maaaring i-pause ang video at isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ngayong naintindihan na natin ang tatlong elemento ng kwento, ano ang pinagkaiba ng tauhan at tagpuan? Pag sinabi nating tauhan, ito ay tumutukoy sa kung sino ang gumaganap sa isang kwento. At ang tagpuan naman ay tumutukoy sa kung saan o kailan naganap ang kwento. Para sa ating huling gawain, ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, sila ang mga gumaganap sa kwento. A. Tagpuan, B. Tauhan, C. Banghay. Pangalawang bilang, ang sumusunod ay halimbawa ng tagpuan maliban sa A. Lito, B. Paaralan, C. Parke, D. Bahay. At panghuling bilang, alin sa mga sumusunod ang tauhan sa kwento? 1. Jenny, 2. Bukid, 3. Baboy, 4. Ate. A. 2, B. 3 at 4, C. 1, 3 at 4, D. 4. Maaaring balikan ang mga naunang tanong upang matiyak na tama ang inyong mga sagot. Kung tapos na, ay ating tingnan kung tama ba ang inyong mga naging sagot. Iwasto natin ang inyong mga naging sagot. Mahusay mga bata, nawa ay naintindihan ninyo ang ating aralin para sa araw na ito.